Hello there guys, this is PJ Katapang. Welcome back to my channel. And now I am going to talk about my Gucci vintage messenger bag. So guys, kailan ko ba to binili? Itong Gucci messenger bag ko na to. Binili ko to very long time ago. And this is my first ever luxury bag. Yes, you heard me right. And nabili ko to because I first bought my Gucci belt nung time na yon. And sabi ko, para partnera na din, bumili na rin tayo ng messenger bag. Ito naman nabili ko na medyo, alam niyo yun, medyo nakapagtrabaho na ako ng konti. Kasi that time, gustong gusto ko makabili ng Gucci. Ewan ko ba, when Tom Ford was in Gucci, talagang sobra namin talagang bet o gustong-gusto namin yung Gucci. Yun yung kausuhan ng mga belt na GG. Madaming peke nun sa labas, tsaka sa mga bangketa, at tsaka sa Pilipinas, sobrang daming peke nun. And nung nakita namin yung totoong Gucci sa shop, parang na-inspire kami na one time, bibili ako nito. And buti naman, nangyari naman na nagkaroon kami ng trabaho at nakabili kami ng kanya-kanya naming Gucci. And guess what guys? Yung barkadahan namin dito nung pumapasok kami sa school, we named ourselves Gucci and Friends. Imagine guys, Gucci and Friends ang pinangalan namin sa barkadahan namin kasi sobrang gusto namin yung Gucci. And sa aking mga kaibigan na Gucci and Friends, mega shoutout sa inyong lahat. Kamusta na kayong lahat? Diyos ko, once in a blue moon na nga lang tayo magpangipangita. This time, parang this past years, hindi ata tayo pangipangita. Grabe. Yan ang nagagawa ng pandemic. Pero I hope na this time magkita-kita na ulit tayo. Let's cut the long story short. I'll show you my Gucci vintage messenger bag. So guys, so this is it. Ito yung original yung dust bag. Imagine guys, yung dust bag ng Gucci is like this. Talagang parang siyang golden brown na talagang gustong-gusto ko yung kulay. And yung texture niya is very different from the dust bag ngayon na ito talaga medyo class talaga yung texture. And may Gucci siya. Hindi ko alam kung kita pa yung Gucci niya na logo dyan. Medyo hindi na. But it's a golden brown. Made up of golden brown paper din ang kanilang paper bag. Dahil nasa akin pa yung receipt nito is ganito din yung material ng kanyang paper bag. Imagine guys, look at this. Ganito ang material that time ng Gucci. It's a very luxurious kebe. Hindi totoo luxurious talaga itsura niya, promise. So mamaya natin tingnan kung kailan natin binili at saka magkano ko nabili. I'm first going to show you the bag. Actually, nakita nyo na to kung napapanood nyo yung mga vlogs ko. Nasama ko to sa aking Gucci collection. Actually, it's just a small Gucci collection. I have a pair of shoes, I have a baseball cap, I have a scarf. Ano pa bang Gucci? Yung mga yun lang naman. Konti lang naman yung mga Gucci ko. And I stopped buying Gucci. And why did I stop buying Gucci? Kasi siguro I've outgrown Gucci na. Wala akong hindi ko sinasabi na hindi maganda yung Gucci ngayon, pero parang I've already outgrown Gucci. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nung panahon ni Tom Ford, talagang I was really amazed. Iba yung, hindi ko alam. Iba yung binibigay niyang feel sa Gucci that time. I'm not saying na si Alessandro Michele ngayon hindi maganda yung ginagawa, pero mas gusto ko yung touch ni Tom Ford nung unang panahon sa Gucci. And huwag nating patagalin kasi this is it. Ito ang Gucci ko messenger bag. And everybody knows this dahil this is the very famous to even then before sa mga panlalaking bag. This is what they call the Supreme GG ata. Tapos ang daming lumabas dito pati sa mga outlet. Madaming mga lumabas na version. Pero this is the only version talaga na from the shop dahil this is made up of canvas pero yung mga hardwares niya are gold. Hindi ko alam kung makikita nyo ng ayos kasi parang masyadong maliwanag ang buhay dito sa aking dalawang softbox at saka sa aking ring light. Pero, and this is made of canvas. Ang gusto ko talaga sa canvas ng Gucci, ito yung parang ito yung na-realize ko na yung canvas ng Gucci is mukha siyang phaeton. Tapos habang lumuluma siya guys, ang nagustuhan ko is gumaganda lalo yung canvas niya. I don't know why, pero I really find it na napakaganda na parang bagong-bago pa. Kasi totoo naman, hindi ko naman talaga siya palagi ginagamit. Dahil, alam nyo guys, yung mga bags, syempre, seasonal din siya, no? Tapos bumibili tayo ng mga designers kasi hindi nga siya nawawala sa uso. So kahit kailan, pwede mo siyang gamitin. Pero, occasionally, nagbabago-bago rin yung mga types of bags. Like, sa ngayon, ang mga usong bags naman ngayon is yung mga maliliit. So, yung ganito kalaking bag is parang hindi naman natin talaga, na messenger bag, hindi naman talaga natin siya magagamit. Pero ako, ginagamit ko pa rin siya from time to time. Kasi kailangan mo talagang gamitin yung mga bags mo para, syempre, makahinga naman sila ng konti. Parang ganun, di ba? Before anything else, buksan na natin ang mahiwagang resibo kung kailan natin binili yung Gucci na yun. And nakakaloka kasi kilala nyo naman ako, I have the receipts of everything. Di ba? Ewan ko nga ba, saan ko ba namana yan? Hindi ko alam din kung bakit ko tinatago lahat ng ano ko.
ng resibo. At kung titingnan nyo yung resibo, hindi na talaga siya mabasa. Kasi ibig sabihin, sobrang lumang-luma na to. Siguro kailangan ko na isulat ng ballpen to para at least alam ko talaga. Siguro mga ilang years pa, mga 5 years pa, talagang hindi mo na marirecognize yung mga numbers dito. Kasi ngayon pa lang, hindi mo na talaga siya makikita. Anyway, so, let's read kung kailan. This was bought from January 5, 2010. So, 2010 ngayon is 2023. How many years na ang nakakalipas? Diba? 2023, 2022 lang naman. Masyado naman ata akong advanced. So, ilang years na? Kung 2022, 12 years na, no? Medyo matagal. Vintage bag na din kasi 'di ba ang meaning ng vintage is from 10 years and above. So, yes, this is an authentic vintage bag, 'di ba? Vintage bag na siya. And I bought this from Galleria Vittorio Emanuele via Ugo Foscolo 5. O, 'di ba? So, the bag comes with, ano niya na, yung resibo and chuchu, yung mga, may mga ganito pa. Imagine guys, na nakuha ko pa yung mga, aywan ko lang kung hanggang ngayon is ganito pa rin yung Gucci sa, let me know, please comment down below kasi ang tagal ko na hindi bumibili ng kahit ano sa Gucci. And kung meron kayong nabili sa Gucci recently, you can comment down below kung nagbibigay pa sila ng mga control number like this, Gucci control lato and the numbers. Tapos kung nagbibigay pa sila ng how do you take care of the product, it says La Cura del Prodotto and buhay pa yung mga, ano ang tawag sa mga ganito? Inclusion, ayun, buhay pa yung mga inclusion ng Gucci ko. And actually meron siyang ano they also give you a sample of the canvas. A sample of the canvas, bibigyan kanila. Hindi ko lang alam kung saan ko nilagay yung sa akin. Anyway, ipakita na natin yung bag. Hindi ako makakagawa ng wear and tear kasi, bakit? Kasi wala siya talagang wear and tear. Para siyang bago. Wear lang pala yun. Wear kasi alam niyo kung ano yung wear? Ito yung pinaka-wear. Itong, yung mga ano niya, stitches. Kasi, hindi na siya ganun. Kasi dati, white na white, yun lang. Ngayon, hindi na siya white na white. Kaya, I know na, wear. Yung wear. Yun lang yung wear niya. As in. And, yung mga golden hardwares niya, still golden. Hindi man lang nag-tarnish. Walang tarnish. Nothing. Perfect condition. Parang nagbebenta na ako ng bag na perfect condition. And the zip, guys, look. Walang scratch. Wala siyang mga scratch. And it says Gucci made in Italy. So, ayun lang. So, isang zip. Let's try the zip. Tingnan nyo naman. Sa zip, meron din nakalagay na Gucci. Okay pa naman yung zip niya. Hindi pa naman as in, very smooth. Ultimo sa mga sides niya, guys. Dito sa mga sides, wala siyang wear or tear. Diba, supposedly, itong side na to, dapat ano na to, may mga wear and tear na to. Pero dito, guys, wala ka makikita. Wait. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Kung may wear and tear to, ito. Wala siyang wear and tear, guys. Wala siyang scratches. Wala. Good as new. Nakakaloka yung bag ko. Nakakaloka yung bag ko kasi 12 years na, good as new ang bongga. So guys, if you like my content for tonight, please let me know, mag-comment ka below, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga bago nating vlogs. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe na. See you in my next vlog, guys. Ciao!